Hello! Good morning, good afternoon, or good evening. Saan man po kayong parte ng mundo na nanonood ng vlog na ito. This is the Bible Journal. Last week, nag-stop po tayo sa Exodo 30. So, this week, mag-start na po tayo sa Exodus 31 to 40. Ito na po yung last part ng Exodo. So, matatapos na po natin ang book ng Exodo. Yay! And next week, magkakaroon po tayo ng something special for the episode because it's gonna be a special week for me. Okay, so this week, ito na nga po. Ngayon, nasa chapter 31 na tayo. Yung mga gagawa ng tabernakulo. Yung mga gagawa ng tabernakulo, ito sila Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur. Si Hur, if you remember, siya po yung isa sa mga kasama ni Aaron na nag-help kay Moses nung nandun sila sa nung nakikipaglaban sila sa mga kalaban nila, tapos yung tumutulong kay Moses para hawakan po yung kanyang tungkod para manalo po sila doon sa labanan. At saka po, kasi itong si Bezalel, binigyan siya ng kakayahan ni Yahweh na yung talent, ganun, para siya yung mamuno doon sa paggawa ng tabernakulo at sa lahat ng mga kagamitan na gagamit po nila sa loob ng tabernakulo na yon. Kasama niya si Aholiab, yung anak ni Ahisamak na mula naman sa lipi ni Dan. Binigyan ng kakayahan ng ibang mahuhusay na manggagawa upang sila ang gumawa ng lahat ng iniutos ng Panginoon. So, marami naman sila. Ito lang yung mga specific person na binanggit sa Bible, pero marami silang mga tao na binigyan ng kakayahan ni Yahweh para gumawa ng mga bagay na dapat nilang gawin sa tabernakulo. Ayun, binanggit ulit dito yung araw ng pamamahinga. Alam naman natin na ang araw ng pamamahinga is yung ika-7 araw. Kasi dun sa first 6 days, magtatrabaho sila kahit anong oras nila gawin, kahit doble or tripling kayo ng gawin nila. Basta sa 7th day, magpapahinga lahat ng mga tao. Kasi sila lahat ay, itong araw na ito, ay inilaan ni Yahweh para sa kanya, para sa lahat ng mga tao na magpuri sa kanya sa araw na ito. Ayan, paulit-ulit lang naman yung sinasabi ni Yahweh para sana hindi nila makalimutan, di ba? Tapos matapos sabihin ito ni Yahweh kay Moises, sa bundok ng Sinai, ibinigay niya yung 2 tapyas ng bato na kinasusulatan ng kautosan ni Yahweh, na siya mismo ang sumulat. Actually, nabanggit na siya sa chapter 20, di ba? Pero kasi parang ito kasi dinidetail kada things na nangyari or naging mga naganap nung panahon na yon. So sa chapter 32, ito yung buyang ginto. I think this is a very famous part of this exact scene dun sa Exodo, aside from yung lumabas na sila sa Egypto. Kasi, di ba nung pinatawag na ni God, si Moises dun sa Sinai, sinabihan niya yung mga tao na siya lang ang makakapunta sa bundok, kung saan naroroon si Yahweh, kasi siya lang yung makakausap niya. So, yung mga ibang tao, dapat maghintay sila sa baba at wag silang lalampas dun para merong demarcation line na ginawa doon si Yahweh para sa kanila na hindi sila kailangan lumampas. Wala silang dapat ibang gawin kundi maghintay kung kailan darating si Moises para sa mga bilin ni Yahweh sa kanila. Pero kasi, feeling kasi ng mga tao, sobrang tagal na ni Moises sa bundok. Babalik pa ba siya? Buhay pa ba siya? Ano ba nangyari sa kanya? So yung mga tao, so sobrang kainipan nila siguro, finurse nila si Aaron na gumawa ng something para yun ang sambahin nila. Kasi hindi na nga daw nila alam kung ano nangyari kay Moises eh. So ito naman si Aaron, siguro out of pressure na rin, or pwede rin namang gusto niyang patunayan na isa rin siyang leader, and gusto niya mag-step up. So sinunod niya yung mga tao. So ang ginawa niya, inask niya yung mga tao na mag-ipon ng lahat ng ginto na pag-aari nila. Tapos nung naipon niya itong mga to, hinulman niya at ginawa niyang parang guya
guyang ginto. So parang yung calf siya na para sambahin ng mga tao. Tapos, pagkayari nung pagkayari nito sinabi nila, Israel, narito ang Diyos mong naglabas sa iyo sa Ehipto. Yun ang ginawa nilang Diyos-Diyosan. Di ba yung unang-unang rule ni Yahweh is, ako lang ang Diyos ninyo. Ako lang ang kikilalanin ng Diyos at wala na kayong ibang kikilalanin. Pero ito, naku, agad-agad, nagkaroon na sila agad ng kasalanan. So, na makita ni Aaron itong ginawa niya, gumawa pa siya ng altar para sa harap nito at sinabi sa mga tao na ipagpipista nila si Yahweh kinabukasan at maaga silang bumangon tapos naghandog sila ng hayop at sinunog nila dito sa altar na ito. Nagpatay pa sila ng mga hayop na kanilang pinagsalusaluhan, sila'y nagpakamusog, nag-inuman at mahalay na nagkasayahan. So sobrang feeling ko nung ginawa nila ito parang mga nakawala sa koral ang mga taong ito. Kasi meron nga silang leader, hindi naman maayos yung pamumuno, parang ganon. Naiwang leader, kasi wala nga si Moises, diba? Tapos ito naman, siguro si Yahweh na feel niya yung nangyayari na sa baba. So sabi niya kay Moises, magmadali ka na pumunta sa baba, kasi yung mga tao, iba na yung kanilang sinasamba, hindi na ako, gumawa na sila ng sarili nilang Diyos-Diyosan, parang ganon. So, gusto na magmadali ni Yahweh si Moises, at sabi niya, iligtas mo ang pamilya mo at ikaw, ililigtas ko kayo at lahat ng mga tao na nagkasala sa akin doon sa baba, sabi niya, parurusahan ko at lilipulin ko. So ito namang si Yahweh, as a kind person that he is, he begged Yahweh na sana wag daw gawin ito, na patawarin mo na yung mga tao. Yung parang sinabi niya na wag mo silang lipulin kasi baka mamaya isipin ng mga tao na inilabas mo sila sa Ehipto para lang lipulin sa ilang. So parang give mercy to them. Parang ganun yung sinabi ni Moises. So si Yahweh naman, sabi niya, sige, pagbibigyan kita ngayon, patatawarin ko yung mga tao, pero hindi ko makakalimutan kung ano yung ginawa nila. Hahayaan ko muna kayo makarating sa lupang ipinangako ko sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob, at saka ko kayo huhusgahan. Yun yung ginawa ni Yahweh. So, parang, watch out, parang ganyan. Sige, okay, for the meantime, hindi mo na alang-alang din kay Moises na nagmakaawa sa kanya, di ba? Parang ganun. So, after nun, pagkaraan nun, si Moises naman bumalik na siya mula sa bundok, dala-dala yung dalawang tapyas ng batong kinasusulatan ng mga utos. So si Yahweh mismo yung gumawa ng dalawang tapyas na bato at nag-ukit ng mga utos na nakasulat doon. So parang ito yung parang pinaka-original. Sobrang nahihinayin talaga ako dito sa sa original piece na ito kasi later on may mangyayari sa kanya hindi maganda. Tapos pabalik na sila, narinig ni Joshua. Si Joshua kasi naghihintay din kay Moises habang nandoon siya sa taas ng bundok kung saan nandoon si Yahweh. So si Joshua, sabi niya, parang narinig ako na naglalaban, ganyan. Sabi niya, gano'n, nag-aaway-aaway ata sa baba. Sabi ni Moises, hindi nag-aaway ang mga yan. Nagkakasiyahan sila, sabi ni Moises. So, pagkarinig nun, nakita niya unang-unang niya talaga nakita yung guyang ginto na pinupuri ng mga tao, na sinasamba nila. So, parang naggalit talaga si Moises. So, nangyari doon sa dalawang tabyas ng tableta na hawak niya, naibagsak niya ito. So, sobrang galit niya sa mga tao. Ano raw ba yung pinagagawa nila, ganyan-ganyan. Tapos, ang ginawa niya doon sa guyang ginto, so sobrang inis niya, so sobrang galit niya. Tinunaw niya ito. Lahat ito, tapos pinainom niya sa mga tao. Yun ang ginawa niya. Tapos sabi niya kay Aaron, ano ba tong mo, bakit ka nagpa-force sa kanila, ganyan-ganyan. Sabi ni Aaron naman sa kanya, in defense of him naman, ang sabi niya, alam mo naman yung mga taong ito, alam mo naman kung gaano katagas yung kanilang mga ulo, so hindi ko na sila napigilan, sinunod ko na lang kung ano yung gusto nila, kasi nga, ang tagal mo na din nawala dito, parang ganun. So, nung nakita na ni Moises na nagkakagulo yung mga tao sapagkat sila pinabayaan ni Aaron na sumamba sa Diyos-Diyosan. So, naging katawa-tawa sila sa paningin ng mga kaaway na nakapaligid. Kaya tumayo si Moises sa pintuan ng kampo at sumigaw. Sabi niya, lumapit sa akin yung mga tao na sumasamba kay Yahweh at yung mga tao na lumapit sa kanya, yung mga Levita. Sila lang yung mga lumapit. So, ang ginawa niya, sabi niya sa mga Levita,
Patayin ninyo ang lahat ng makita ninyo na hindi sumasamba kay Yahweh. Maging kamag-anak ninyo, kaibigan ninyo, ganyan. So, sobrang loyal naman ng mga Levita. Sinunod naman nila si Moises at ginawa nga nila ito. Alang-alang na din siguro kay Yahweh kasi sobrang feeling ko talaga napakalaki kasalanan na ginawa ng mga Israelita na ito eh. So, thankful naman ako na may pumili ng mga Levita at magkakaroon sila actually ng sobrang gandang reward kay God dahil sa ginawa nilang pagpili sa Panginoon natin. So, kinabukasan, si Moses umakyat siya ulit sa bundok kasi gusto niya humingi ng tawad sa Diyos. Kasi sobrang laki ang nagawang kasalanan ng mga tao. So parang siya yung magiging bridge again nila para manumbalik yung pagtitiwala sa kanila ng Panginoon. Sabi niya na ipapakiusap niya yung mga tao para patawarin sila ng Panginoon, ganyan-ganyan. So, sabi ni Yahweh, ni Moises, patawarin niyo na po sila. Kung hindi niyo po sila papatawarin, burahin niyo na rin po ako sa inyong kasulatan, ganyan. Tapos sabi ni Yahweh sa kanya, buburahin ko lamang yung mga tao may kasalanan sa akin. Hindi kita buburahin, so yun nga, papatawarin ko na sila, alang-alang din sa'yo, parang ganon. So, ang nangyari na lang, pinadalhan na lang ng sakit yung mga tao sapagkat pinagawa nila ng guya si Yahweh. Yun yung parang, for the meantime, ito muna ang parusa ninyo. Pero, watch out, meron pang mas malaking parusa dyan in the long run, hanggang makarating muna kayo sa lupang pinangako. So, sa chapter 33, nagpatuloy na sa paglalakbay ang mga Israelita. So, dito, sabi nga ni Yahweh na umalis na kayo agad-agad para makarating na sa lupang pangako na sinabi ko sa inyong mga ninuno na sina Abraham, Isaac at Jacob. At saka, nung nalaman ng mga Israelita na pinapaalis sila agad ni Yahweh, tinanggal nila silang sinuot na alahas hanggang sa kanilang paglalakbay. Kasi ang bilin ni Yahweh sa kanila, huwag kayo magsusuot ng alahas. Parang ganun. Paalis mo yung mga alahas nila, tapos magpapasya ako kung anong gagawin ko sa kanila. Kaya mula noon, hindi sila nagsusuot ng alahas. Kasi parang, ano yung alahas eh, parang, it's a sign of, pagkamayaman din siguro, ganyan. Kaya, yun, nalungkot sila. At the same time, nawala na yung mga alahas niya. At the same time, kasi alam nila, parang may tampo at may galit sa kanila yung Diyos. Kasi alam naman kasi nila yun. Ba't naman kasi nila ginawa, diba? So, ito na. Yung toldang tipanan. Toldang tipanan ang tawag ni Moises doon sa lugar kung saan nila sinasamba ang Diyos. So, pumapasok si Moises doon, hinintay muna siya ng mga tao na makalabas para sila naman na makipagsanggunin sa Panginoon. Ito sa part na to, sinabi yung how Moises was able to talk to God. As in, like, parang talaga, magkaibigan lang sila, parang gano'n, yun yung sinasabi. Pero syempre, hindi niya nakikita yung face ni God. Pero, they are facing each other, but he cannot see God. Parang gano'n. Kasi sabi nila, dito nabasa ko, if you see God daw, parang mamamatay ka. Parang gano'n yung pagkakasabi dito. Pero actually, sinabi rin ni God to later on wait lang. Tapos, ayun. Nangako si Yahweh na sila ipapatnubayan. So, itong time na to, humiling na si Moises kay Yahweh na sana, parang kalimutan mo na yung mga nangyari, or kalimutan mo muna yung mga nangyari, patnubayan mo muna kami hanggang makarating kami doon sa pangakong mong lupa sa amin, ganyan. So, sabi si Yahweh naman, syempre, he trusts Moises, diba? So, sabi niya, sige, yung hinihiling mo is gagawin ko. Kasi nalulugod din ako sa'yo at kilalang kilala na kita, sabi ni God. So, parang, parang, ang sarap sa feeling na, sabihin sa'yo yun ng Panginoon, di ba? Na, okay, I trust you. I will do everything for you because I really know you. Di ba? Parang sobrang blessed din talaga to ni Moises eh. Parang secondary siya kay Jacob, di ba? Yun. Tapos dito, sinabi nung Diyos yung mga kaya niyang gawin, para patunayan na siya ang Diyos. Tapos sinabi niya na mahahabag ako sa nais kong kahabagan at maaawa ako sa nais kong kaawaan. Pero hindi mo maaaring makita ang aking mukha kasi parang nag-request atlas si Moises na makita niya yung mukha ni God. Ayun, ipakita niyo po sa akin ang inyong kalalatian. So sinabi ni God na, yun nga, I will choose whoever I want to choose to be seen
Pero sabi niya, hindi mo ako pwede makita sapagkat tiyak na mamamatay ang sino mang makakita niyon. Dito sa tabi ko, may matatayuan kang bato. Sa pagdaan ng aking manining na kaluluwalhatian, papasok kita sa siwang ng batong ito at tatakpan kita ng aking kamay. Pagkalampas ko'y aalisin ko na ang aking kamay at makikita mo ang likod ko. O, diba? Parang yun, you're so blessed to see the back of God. Sobrang ang saya ng puso ko na binabasa ko to. Sabi ko, sana ako din, sana ganun. Pero alam ko namang hindi ito mangyayari sa ngayon. Siguro pagdating ko na lang sa kanyang lupang pinangako sa atin lahat. Pagkalampas nito, aalisin ko ang aking kamay at makikita mo ang likod ko, ngunit hindi ang aking mukha. Yun ang sagot ni Yahweh sa kanya. So, siguro sinabi ni Moises to, parang hiniling niya, feeling niya kasi close na siya kay Yahweh, di ba? Parang, I'll take a chance, sabi ni Moises. Kaya lang yan nga, meron talagang restrictions, hindi mo talaga ako makikita. You can see my back, you can feel me, but you cannot see my face, parang ganun. Next, sa chapter 34, yung pangalawang tapyas ng bato, ito na nga, di ba? Dahil nga nasira yung original na ginawa na mismong si Yahweh ang nagsulat, nasira ito dahil sa galit ni Moises sa mga Israelitang ito. So, gumawa ng panibagong kasunduan. So, parang nabura na siya. So, feeling ko, nung ginawa itong pangalawang kasunduan na ito, nabura na yung mga ginawang kasalanan ng mga Israelita. Kasi ito nga, okay, let's start over again, sabi ni God, parang ganon. I will make another covenant with you until you reach the land of promise, the promised land. So, parang natawa rin ako dito na si God is sobrang mahabaging Diyos talaga, and sobrang generous, and sobrang bait, and lahat ng sobra na sa Kanya na talaga. Para ito sabi niya, hindi ko papalampasin ang kasalanan ng Ama, at ang paparusa ko ay hanggang sa ikatlo at ikaapat na saling lahi. Inangako naman si God na yun nga, na mapaparusahan pa rin sila. So, nung inulit na yung tipan, papakita raw ni Yahweh sa kanila yung mga himalang hindi pa nangyayari sa daigdig kahit kailan. Dahil dito, makikita ng Israelita kung gaano ako kadakila. Sundin ninyo ang iniutos ko, ngayon napapalayasin ko sa pupuntahan ninyo ang mga Amoreo, Pereseo, Heteo, Hebuseo, at mga Hivita. Huwag kayong gagawa ng kasunduan. So, ito na, binabanggit na naman ni God yung huwag kayong gagawa ng kasunduan sa mga ito kasi ito magiging susi para kayo mapariwara. Parang gano'n. Inuulit na naman yung sinasabi niya. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan ng mga ito. Huwag kayong makikipagtipan. Huwag kayong mag-aasawa ng ibang lahi. Kasi magiging mitya ito para sumuway kayo sa akin. Yun sinasabi ni Yahweh sa kanila. Tapos, sa tipan na to, binanggit na lahat ulit. Yung parang the 10 commandments plus some sub-commandments, parang gano'n. Sinabi na dito. Ang dami kasing binanggit din aside from the 10 commandments eh. Kasi nga inuulit niya yung tipan, diba? So parang inulit niya ulit talaga. As in, literal na inulit nila yung utos, gano'n. And then, ito na, bumaba na si Moises sa bundok ng Sinai after nitong tipan na ito. So, nung bumaba si Moises sa bundok ng Sinai, sobrang tagal niya kasi doon, diba? So, 40 days and 40 nights. So, parang lumukob sa kanya yung kaningningan at kalulahatian din ng Diyos. So, every time na magtutalk siya, as in talagang sparkling, shining, shimmering, splendid dito si Moises. So, every time na pupunta siya doon sa taas, nakausap si Yahweh, ganun ang nangyayari sa kanya. So, yung mga tao nagtatakip ng something si Moises para yung hindi masilaw yung mga tao, ganyan. Kasi sabi nila, usually kasi before, kapag daw nasisilaw ka, nakakabulag, parang gano'n, sobrang gano'n yung So, nagsistay nga, kung tinatakpan niya muli yung kanyang mukha, kapag nakikipag-usap na siya kay Yahweh, at muli siya nakikipag-usap kay Yahweh. Okay, so chapter 35, until chapter 39, okay, 35, 36, 37, and 39, inulit lang ulit yung mga binanggit ko last episode from chapter 25, 27, and chapter 30. Kasi ang tawag dito, since nga inulit nga yung tipan na ginawa, ikalawang pagkakataon,
So, inulit lang din. Kasi sa 35, ito yung mga tuntunin sa araw ng pamamahinga. Alam naman na natin yon. Tapos, yung mga handog para sa sanktuaryo, yung mga kagamitan sa tolda at tipanan, kung paano yung sukat, kung anong mga gagamitin, kung sino gagawa, kung mga kagamitan, materyales na kailangan gamitin. Yung pagdadala ng mga handog. Yung mga tao kasi, siguro sobrang they feel guilty talaga pa rin. So, lahat ng mga kung anong meron sila talaga, everyday, nagbibigay sila ng sobra-sobrang parang donation sa paggawa ng mga tela, sa paggawa ng mga kagamitan, mga ganon. So, sabi ng mga tagagawa, sobrang dami na po ng mga binibigay ng mga tao, parang sobra-sobra na ito. So, parang they will not stop until someone tells them to. But siguro kasi they feel guilty. So, sabi ni Moises, nung nalaman niya to, pinatigil niya na yung mga tao, and yung mga tao naman, nag-comply naman sila agad after nang sabihin ni Moises sa kanila. Tapos yung gagawa ng toldang tipanan, kaya nga binigay ko na kanina sila Bezalel at saka si Aholiab, yung anak ni Ahimasak. Yun. Tapos nga sa 36, yung maraming handog, yung paggawa ng toldang tipanan, yung kaba ng tipan, yung mesa ng tinapay na handog sa Diyos, yung ilawan, yung paggawa ng altar na sunugan sa insenso, yung langis na pampahid at mga insenso, yung altar sa chapter 38, yung palangga ng tanso, yung bulwagan ng toldang tipanan, yung mga metal na ginamit sa tabernakulo, nabanggit ko na rin ito last time, at yung mga kasuotan ng paringa sa chapter 39. Nabanggit ko nga diba na yung lahi ni Aaron yung magiging head o pinakapunong pare ng kanilang lahi, kanilang mga Israelita. So, natapos na yung toldang tipanan sa chapter 39. So, nung natapos na siya, yung tabernakulo, yung tolda, at ang mga gamit, yung mga kawit, yung mga patayo at pahalang na balangkas, yung everything, chinek ni Moises from top to bottom talaga. As in, sinuri niya kung lahat ng mga gamit na yun is nasunod, lahat ng mga inutos ni Yahweh sa kanila. And nakita niya naman na, okay, tama yung mga materials na ginamit, yung sukat, yung lahat ng kung saan nakaposisyon ang mga gantong bagay, ganyan. So, natapos nila ng matiwasay naman yung paggawa ng toldang tipanan. So, very happy naman sila doon sa nagawa nila. So, ang mga ito inisa-isang ang tinignan ni Moises at natiyak niya ito na nasunod yung unuutos ni Yahweh. Sa chapter 40, ito na yung pagtatayo at pagtatalaga sa toldang tipanan. Kung saan nilalagay yung kaba ng tipan, yung tapyas nga ng bato, kung saan nilalagay yun. Tapos yung kinuha ni Moises yung langis at lahat ng bagay na nandoon, winisikan niya ng langis para maging sagrado ito, including na rin yung mga pagkapari na sina Moises, sila Aaron at saka yung kanyang lahi, diba? Ayun, si Aaron at kanyang mga anak ay dadalhin sa pintuan ng toldang tipanan at doon maghuhugas. So, every time maghuhugas sila ng kanilang mga paa at mga kamay bago sila pumasok sa toldang tipanan para gawin ng kanilang obligasyon, pati yung kanyang mga anak na rin. So, dahil sa pagkakapahid mo sa kanilang langis, mananatili silang mga pari habang buhay. So, forever na si Aaron at ang kanyang lahi ang magiging pari at pinakapunong pari sa lahi ng Israel. So, ginawa ni Moises ang lahat ng ayon sa inutos ni Yahweh, kaya yung tabernakulo, itinayo nila sa unang araw ng unang buwan ng ikalawang taon mula nang umalis sila sa Ehipto. Yun yung pinaka-dedicated time na naganap itong lahat ng ito. Historic siya kasi, yun nga, ito yung time na natapos nila ng matiwasay at maayos at nasunod nila ng husto yung iniutos sa kanila ni Yahweh. So, ang nangyari dito, yung ulap at ang tabernakulo. So, yung ulap, parang ito yung guide nila. Every time na yung ulap is nandoon lang siya sa kapag tataas yung ulap mula sa tabernakulo, magpapatuloy sila sa paglalakbay. Pero kung araw, kung hindi tumaas yung ulap, hindi sila magpapatuloy. Hanggang sa hindi tumataas yung ulap, hindi sila mag-move. Parang gano'n. Sa araw kasi, yung ulap, ang kapangyarihan ni Yahweh, ay nasa tapat ng tabernakulo. Tapos sa gabi naman, yung haliging apoy. So, ito yung mga lugar na kitang-kita yung mga Israelita na siya nilang tangalaw sa kanilang paglalakbay. So, parang it guides them until they reach the promised land.
Yay! Yan na po yung ating ending. Sobrang ikli po ng episode na ito kasi nga may mga naulit na mga part from the previous episode kasi nga naulit din yung tipan na ginawa ni Yahweh sa kanila. So, hindi ko na po inulit sa inyo kasi nga alam na natin siya last episode. But if you do want to hear it again, just watch the last episode po. Yung ating Exodo Exodo from 21 to 30. Yan. Ayun, thank you very much po ulit sa inyong panonood at sa pakikinig sa vlog natin ngayon. Medyo maikli na po siya, so sana po nagkaroon po kayo ng time para mapanood po siya. Thank you very much and God bless you everyone.